kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is February 3, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Insta Wash Laundry sa may General Malvar Street, corner ng Singalong Street po yan, barangay 395, Malate, Manila. At dadalhin po natin yan sa may 4D Ham Street, sa may Ignatius Village, Fordham Street, Ignatius Village, Quezon City. Sa ito, banda, hindi ko kabisado to. Ayan, so magbabalik po tayo mamayang ante pag nakuhaan na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila sa. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Ang RTE on pick-up, fully electric, may mahabang carpet at kaya magdala ng halos 1 tonelada. Ang RT6, ELD, or WD pickup naman, plug-in hybrid na kayang umabot ng higit 1,000 km range, panorte o pabicol, kayang-kaya. Matibay, moderno at tipid sa gas at maintenance, swak sa negosyo o sa araw-araw na biyahe. Presyo, nagsisimula lang sa 1,358,000 pesos, may kasamang 5 years or 150,000 kilometers, whichever comes first, bumper-to-bumper warranty. At 8 years or 200,000 kilometers, whichever comes first, battery warranty. Kaya kung gusto mong mauna sa bagong henerasyon ng pickup, Battery? bisitahin ng Radar EV Pickup sa Facebook o Grabe pumunta naman sa yan. pinakamalapit na 800 dealership. kilometers? Radar EV Pickup, pati sa inyo ng UAAGI Auto Group. Promo runs from January 12 to February 26, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FEEB 115 Series of 2026. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and ng mga complainants, ng sino mang pwede pang witnesses na makakapag-attest doon sa public record, inatas, etc. Yun po ay sa next step pa lang na gagawin. For today, ano lang, yung sufficiency in substance, so yung kung ano yung nasa affidavit, enough ba yun to say na at least pasok na doon sa impeachable offense. And hindi pa nga ito yung determination of probable cause. Fifth step pa yun. Pag natapos na yung presentation of evidence at nakapag-deliberate na yung committee doon sa hindi sabihin ng evidence ang Rep ko. Possessive. Ano, ayo? Hindi namin sa Congress po ba? Sa'yo lang? Go ahead po. Rep, Rene. For the record, nag-file ba kayo ng impeachment complaint against the President and against the Vice President? Ang Makabayan Bloc? The Makabayan Bloc endorsed 2 impeachment complaints from representatives of various sectors. So, yung selected file. Ito po ay against President Marcos Jr. Last week, and then this week kay Sara Duterte. Okay. Which brings me kasi, ito sa binanggit ni Polong, na itong Makabayan Bloc daw ay interesado sa destabilisasyon ng gobyerno. Siguro, ang konteksto nun lahat na lang, pinailan ninyo ng impeachment complaint. Your reaction? Pag sinasabi ng taong bayan na lahat ng sangkot dapat managot, hindi po ibig sabihin ay lang tayo or may express conflicto. So, kung ang two highest officers of the land natin ay sangkot sa korupsyon, kailangan pong daanan ang mga madugong proseso ng pananagutan para sa susunod, ay kung anumang better leader, kung anumang governance kung kailangan natin makamit, ay mas madali na natin
accountant. I reject yung pronouncement ni Representative Pulong that this is destabilization. So, hindi po dapat kinakahiya natin na yung ating two highest officials of the land ay undergoing impeachment complaint. Ito po ay bahagi ng isang painful process na kailangang pagdaanan dahil for too long ay na-neglect na pagtugunan ng pansin paano ba yung bulok na sistema na ito ay isisiray. And anong alternative po yung i-represent natin? Ngayon po, now more than ever, kailangan ang taong bayan kung anumang gusto nilang leadership at paano makakasing pananagitan. This is the best time to speak for. Yun. Well said. Pero let's call a spade a spade. Hindi naman pwede pumandar yan dalawang impeachment complaints na yan, nakasabay. If he were to be asked, sino ang dapat unahin? Mukhang nauna na yung kay President Marcos Jr. dahil nakasalang na siya, I think the next few days ay continue his House Commission Justice hearing, and we have this word in Sara Duterte ay the executive against her ay na-transmitter to the House Speaker or na nasa order of business siya. Nagdalit po kung magkasabay mo ito, hindi po namin ipagkita na problema. Ito po ay bahagi ng gawain namin ng nasa legislatura na kung anumang nasa harap namin ay maging konsenso at harapin. Pero sa timeline lang mo, nauna na yung kay President Marcos. Ang naging kong clarify na picture, ito na ba proseso natin sa naman, kung ang pareho ito ay dapat natin consolidated. Sa ngayon ay sasabay na sa tinatalakay pero as separate items. So, may separate discussion sa presenting form ng unang complaint at may separate discussion din sa presenting substance ng una at ikalawang complaint. Nonetheless, ang consultation nito kung yung gagawin ay through a report from the House of Justice, i-identify niya siguro i-identify niya from impeachment complaint alin doon yung argument na may provide that say this betrayal of public trust, no? Yun na yung quote-unquote consolidation. Pero hindi ko ibig na yung lahat ng arguments na put-forth namin ay may equal chance na masalang or makapasok sa report. Especially, ako po personally, meron pong argument yung first impeachment complaint na hindi po ako agree. No? For example, hindi po engaging kidnapping former President Duterte ng ICC nangyari. So, valid process ng pag-undergo ng investigation ng ICC and kung pag-start ng crime against humanity yung nangyari. So, ito rin yung nasusukan natin. So, umalinsin sa lahat na itong Definitely. Anong oras magre-resume po yun? Pwede niyo po agahan ng 9 yan, Ma'am Renee, para talagang, diba, pag-start pa lang ng umaga, hit the ground running, ganyan. Sige po, salamat po sa panahon. Thank you very much, at tututukan namin yan. Salamat po muli. Thank you po sa ulitin. Rep. Renee Chloe Ko, Kabataan, Partisan. Go na lang, y'all! Ano sa God? 9:38! Ito po ang Balita Batas sa Lucia Radio Province at UBM Radio Worldwide via the Balita Batas sa DCMM. Basta AM DCMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
quality. Yolo Pascual po, sa upo at hika, may Blemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Blemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Blemex 40 lagundi and capsule. Pag sa lagundi, Blemex. Easy. Vitex de Gluel, the generic name of Memex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang tema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Blemex 40. Basta lagundi, Blemex. Ang Blemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mga balita, tulak at pahayag. Siguran sa bawat sulok ng bansa. Dito mo mapapakinggan. Hatid ng Information, FOI, etc. Ang hirap-hirap po rin ang mga saldi nito, mga diputado natin. Mahirap daw kasi dati yung ating ombudsman hinanina niya yung ganda sa akin ng dating Pangulo. But kung gugulitain natin, meron namang dating president yan Kaya kung yung request ng Gonzales would be outlined in House Resolution number 467, which was adopted in 2019. No? At ito merong proseso yan. No? They have to request for an authorized ihilang ako dito sa Office of the Secretary General of the House. Pero meron silang form Naiihi na ako. at sworn undertaking Saglit lang yan. naman to. And there is an undertaking that it will not be used for commercial purposes or to undermine the independence of practice. In the House naman, they can talk to their speaker for a special representation. Yeah. So requesting to the Senate would be essentially more liberal than the House. But again, I think you said earlier that mukhang nagalit yata si Martha. Sabi niya, bakit nila pinapahirapan. Pero that's not the end of the thing. Kung natin na yan, Peter and Rita, kung natin na yan yung application ng SALEN, which is an authorized instrument, pwede ka lang mag-motion for reconsideration to exhaust remedies. Yeah. At pag yun na yung reach dyan, then you can now go to the petition. You can petition the EEB or the Appeals or the Supreme Court, EEB, and ask for a mandamus, petition for mandamus. And the Supreme Court or the Court of Appeals can recognize that. And you can prove that that is a matter of public interest and public concern, which is enshrined in Article 17 or Article 17 of the Constitution, I think. So, ang ating dyan, ngayon, I think ang tinutukoy ni Ombudsman Remulla is that kung merong kaso, isang I think, sino pa nagsabing 67 legislators were involved in this flood control fiasco scam. Then therefore, pwedeng isabina ni Ombudsman Jesus Remulla yung mga taong yun, yung mga salin ng mga taong yun, para bigyan niya ng investigation yun, investigahan niya yung mga taong yun. Pero may basis siya. That means under his charter, the Ombudsman Act, may basis siya kung bakit niya hinihingi ngayon ang salin ng mga na investigate niya, and he can go forward upon the receipt of the salin. And the Senate and or the House will not be able to reject or decline because there is Ombudsman power to subpoena all the salin. Yeah, Attorney Rico, you and I know about the good old days. Let's talk about the good old days. Parang Rico. Ayaw mo na ba tawagin yung good days? Ang present ano natin, ha? Attorney Rico. Magamit yung mga langit na mga kanya-kanya. Sorry pa, sir. Attorney Rico, nung panahon na uso pa ang periodiko, alam natin yan, di ba? Binabasa ko, automatic po nagre-release sila ng SALN nila eh. There's no need for a request or a mandamus. Mula presidente hanggang sa kaibabaan na dapat mag-release ng SALN on an annual basis. Religiously ginagawa yan. Bakit napakahirap na ngayon?
Kasi marami kasi tayong tinutukoy na lalo na ngayon. Ang environment natin is really flooded with, no pun intended, but flooded with news about the flood control scam. So marami na natatakot na pag lumabas ang salian nila. Assumption sa Anti-Graft Practices Act that we have that you have acquired disproportionately your income is already a prima facie case of indictment in the ombudsman. Kung kailangan mo ma-authorize na yung disproportionate ng income mo na i-declare mo sa salian. So tinatago nila yan. Kasi dapat ilalabas sila lahat yan. Yan, authorized na. For example, namunin mo si Saldico na ikanyang salian. Una-una, first of all, isang tingin na lamang dyan, alam mo na may pwede na siyang iapsa sa ombudsman at dapat mo sa Sandigan Bayan. Ba't hindi pa ginagawa na yan? So yung mga pag-publish nila ng salian, although it was a matter traditionally, a matter of course, ngayon medyo meron na tayong protective shell or shield na ginagawa ng mga institutions natin para hindi lahat dyan for whatever reason. Sabi nga, there's an old adage that kung wala ka naman tinatago, bakit nyo malilibas? Diba? Wala ka naman tinatago. In other words, meron silang tinatago kaya hindi nila nilalabas ang kanilang salian sa publiko. That's the difference between our old age recollection and present recollection, that present situation that we are facing right now. Mas protective ang institutions right now, and I think that has to be addressed because under Article 17 of Article 11 of the Constitution, that is a matter of right. Diba? Dapat yun, bibigyan mo ng public disclosure ng salian that is mandatorily required by Section 17, Article 11 of the Constitution. And of course, the Anti-Graft Practices Act, as well as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, of RA number 6713. All of these are mandatorily required. So yung question dyan, bakit hindi pinapalahat sa publiko? That is now the problem that we're having right now in the present dispensation. Opo. Ito po ba ay in place, well, at least what the House, the Secretary General's office is doing right now? Has this been in place for the longest time? If consider andito na po siya, hindi po ba siya ironic na bumabangga siya dun sa institusyon natin, ay sa konstitusyon natin, na sinasabi, dapat ay meron tayong transparency. Pero kung pagpapahirapan tayo on this instance, sa paghingi ng approval of a body of your peers that may also have bias or tawag dito, vested interest na dapat protektahan, di po ba? Ay questionable na dapat itong ginagawa ng Office ng Secretary General. Definitely, because in Belmonte versus Belmonte, in a Supreme Court landmark case, the right to access to information is a constitutional right, cannot be denied. And therefore, we can invoke that particular jurisprudence, the landmark case. Binabaliwala po yun. At bakit wala man lamang tayong naririnig ng mga ibang tao nagsasabi, kailangan questionin to. Kaya si Ombudsman Remulla is on the right track. Pwede niya sabihin, I will require you to present and submit to me the salian of these people. Kung 67 niya, sinabing congressman contractors ng usig natin, dapat 67 salian ang ibigay sa ngayon, meron ng 8 yata mga congressman contractors ang nahahabla sa ombudsman. Alam pa natin yan, 67 daw yan, sabi yata ni Senator Lacson. So, tingnan natin magbuti yan at ating ihablaran na Sandigan Bayan para mga tao naman na uhaw sa aksyon against this congressman, their so-called congressmen and contractors. Una sila na makita mo yung accountability na yan. Wala tayong nakikita accountability for dalawang tayong danda at napakabagal pa investigation. Fortunately, and with due respect, anong inaasahan ng tao? Bilang different
co-equal branches po ang legislative natin at saka ang ang judicial. At ang ombudsman po, no, ang Supreme Court na po ba dapat ang magkaroon ng paglilinaw dito? Oo. Dapat linawan lang. Ilinaw na ng Supreme Court yung sa akin sinabing Belmonte, Marquez, Belmonte versus Belmonte. Pwede pa sabihin ng Supreme Court to stress the point na dapat hindi na binibigyan ng balakid ang pagbibigay ng salin. Dapat yan, liberal na. Liberal na dapat ang pagbibigay ng salin because that's actually a tool for accountability of public officials na hindi natin nagagamit na effectively because lagi may balakid ang ginagawa ng House at ng Senate yan. For good reasons, self-serving lahat yung ginagawa nila because sasabihin nila kikidnapin daw ang kanilang anak, ganyan. Pwede naman meron naman in-depth na tool para mabigyan ng protection ng subject ng SALN eh. Pwede nilang i-redact, urayan ang pangalan, pwede nilang i-redact ang address, and redact ang other public privacy matters on that. I-redact mo lang yan, pero pakita mo ang iyong SALN, what are your assets and liabilities as well as your net worth. Pakita mo yun. Correct. Para makikita ng mga investigators, ano ba ito? Ang binigay mo lang, X amount. Eh, napakarami mong pera, napakarami mong kotse, napakarami mong mansion sa for party. Ba't hindi mo ilagay dito? Yes. And mind you, even the properties, real... Wait. Attorney. Ano niya? And mind you, ito parang ito parang nag-phrase lang daw sorry pero ito yung punto sana na tatanong ko din it might be dubbed as wishful thinking pero kung halimbawa in the past 5 years automatic na inilalabas yung mga SALN itong mga kongresista at senador among others, di ba? It could have been easier to find out na Diyos ko po, every year, times 100% ang increase ng iyong net worth. Kaya Dai, bakit? Diba? Ito ngayon, para kang ito na. Attorney Rico, are you back with us? Attorney Rico? Rico? Mambo. Okay. So, imagine natin, kung every year, lumalabas yung SALN itong mga resultado na ito. natakot ako. That's really a term. I know. Natatakot ako. Attorney Rico, you're back? I'm back. Ayan. Very good. Attorney Rico, I was saying na kung baka wishful thinking let it be. Pero kung in the past 10 years, religiously, naglalabas without any prompt ng SALN ng mga representatives natin, di ba? It could have been easier to track na, teka, sandali, bakit nagwa 100% increase annually ang iyong assets or net worth as the case may be? Hindi ba na mas padali sanang natuntun kung sino yung mga potentially corrupt? Exactamente. If I may use the word. Yun? Yung naman din mag-trace naman yan merong mag-benchmarking ka nun yan magkano, ilang percent lumago ang iyong assets at makikita natin ang iyong net worth lumalago 30%, 100%, 250% like somebody who owns the land tingnan natin mabuti yun. Ngayon, ang kailangan natin ngayon is the political will na i-implement natin itong mga para we can hold accountable the people who have been amassing tremendous wealth as a matter because of their public occupancy of their public offices. Yan ang dapat natin tingnan mabuti ngayon. Kaya dapat yan, stricter ang implementation. We have very beautiful laws over in this SALN. Nasa saligang batas pa natin yun, hindi naman natin na ini-enforce ng mga tao na dapat mag-enforce yan. Bali wala ang ating ginagawa kung hindi natin ma-enforce yan. Parang pahirapan naman na talaga. Dapat may choice lang sila na either waive your bank secrecy law or basta mag-SALN mo. Isa lang ang choice mo dyan. Hindi pwedeng wala. Kasi paano namin malalaman, di ba? Hindi nga ba? Sa SEC, ba? Bukas ulit your Correct.
GIS annually. Oh. Pati P&L and Oh. balance sheet. Oh. Eh, itong mga ang oras. Oo. Kaya pinoprotektahan sa Eh, bakit? How come we cannot exact the same standards from our lawmakers? Naku, Attorney Rico, pasensya ka na naubos ng oras, pero maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Always. At, nice talking to you. Ay, nako, Yeah. the honor is ours, sir, and we'll talk to you again soon. Thank you, attorney. Sure. Okay, all the best. Okay, bye-bye. Alright, si Attorney Good morning. Rico Domingo. Ang sarap kausap talaga ni Attorney. Correct. Oo. Feeling ko talaga magkakaprograma na kasama natin. Kasama na natin si Senator Frank. Marami na tayo dito, partner. Oo, yung iba talaga, Oo. Thank you, Attorney Rico, ha? And Representative ko, Rene Luis ko kanina, ano, ha? Susunod! Kabayan with Danny Buwafe. Susunod na nakasama niyo po Rika Lazo. Peter Busquets. Shoutout to everyone. Shout out sa 13,000 viewers sa ating official Marami channel pa. at Program goes to. Oh, Gloria Constantino, marami po pong iba. We'll see you tomorrow. Good night. Sina Peter Busquets at Rica Lazo sa Balita Hatan. Balita Hatan. Oras sa sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. CML. Balita. Ngayon. Sa pamilya, kumpiyansa ang ilang mga grupo na sufficient in form and substance ang inihaing panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Tindig Pilipinas co-convener Francis Aquino C. na hindi na lumihis ang nilalaman ng inihaing reklamo sa naunang impeachment complaint noong December 2024 dahil procedural anya ang napuna ng Korte Suprema na naging desisyon sa articles of impeachment at hindi naman tinawalang sala ang Presidente. Umaasa si C na seseryosohin ng mga mababatas ang tungkulin sa pagpapanagot sa mga impeachable officials at matalakay na agad ang mga isinampang reklamo para matuldukan na ang issue. Batayan ang reklamo ang betrayal of public trust kaugnay na maanumalya umanong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte pa ang kanina. Sa talagang honest view nila ay talagang walang merit yung kaso na ito. Wala silang makitang probable cause sa kaso na ito. And then, nasa kanila na yun. Talagang naniniwala sila na may probable cause dito sa case na inihain natin. And that can say so. Kaya na lumabas na malinaw yung panig ni VP Sara Duterte. And whether talagang guilty or innocent siya, sana makadaan na tayo dito sa proseso, magkaroon ng malinaw na haso dito sa kaso niya. Mahigit 3 milyong commuter sa bansa ang apektado ng pag-phase out sa mga traditional jeepney ayon sa isang commuters group na para. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol. Zeus Legaspi, Zeus. Rica, batay sa pinakahuling pag-aaral ng Grupong Para Computers Network, aabot sa 170,000 mga traditional jeepney na naalis sa mga kalsada. Puso ng Public Transport Modernization Program o PTMP ng pamahalaan ayon sa Para. Katumbas nito, ang halos 3.5 milyong pasahero na sanay nakagagamit ng naturang PUV. Paliwanag ng grupo, lumalabas na hindi kayang punan ng modern jeepney ang pangailangan ng milyon-milyong pasahero dahil kakaunti pa lamang kanila mga unit nito na pumapasada. Hindi
Inilabas ng para ang kanilang pag-aaral sa harap na nakambang crackdown ng LTFRB sa mga kakarag-karag na pampasero sa sakyan. Saan nila isang uri ng phase-out at paraan para targetin ang mga traditional jeepney. Hiling ng grupo na impiso sa bisin ng LTFRB ang mga lumang PUP. Magbigay na lamang ito ng subsidiya para sa paayos sa mga naturang sakyan. Nauna nang sinabi ng LTFRB na hindi nila target mag-phase out sa mga traditional jeep, kundi nais lamang nila pagpaayos ang kondisyon ng mga ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Susunod ka. DZMF. Maraming salamat, Sus Legaspi. At abangan mamaya sa headline ngayon, House Justice Committee tatalakayin sa sufficient in substance ang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos Jr. Sapat na supply ng libro at mga babasahin sa mga paaralan ipinatitiyak sa pamahalaan. That we have pronounced already that our today's meeting is for the purpose of the determination of sufficiency in substance. First, of the De Jesus complaint endorsed by the Honorable Congressman Isay, and this will be followed by the Basa et al. Complaint endorsed by the Honorable Representative Sillo, Representative Lago, and Representative Go. We shall begin with the De Jesus complaint, and at this juncture, we recognize the Honorable Isay to manifest his position with respect to the sufficiency of substance of the De Jesus complaint. Good morning, Madam Chair, colleagues, and all Christians. The De Jesus impeachment complaint being sufficiently formed may now be examined for its substantive sufficiency. Yung amo daw, bago ito kuya, magpatuloy sa mga meron daw susunod tao pang-hearing doon. ng impeachment. Okay. Kung susuriin, ang impeachment complaint ay nakabase sa tatlong ultimate grounds of impeachment. 1. Graft and corruption. 2. Culpable violation of the Constitution. And 3. Betrayal of public trust. Inipay na ng ating Korte Suprema sa kasong People versus Malasike, citing Martel versus People, ang mga salitang graft at corruption. Base dito, graft is the fraudulent obtaining of public money unlawfully by the corruption of public officers. It also refers to advantage or personal gain received because of the peculiar position of superior influence of one holding a position of trust and confidence without rendering compensatory services or dishonesty transactions in relation to public or official acts. Sa kabilang banda naman, dinefine nito ang corruption in its fundamental sense as the act of an official fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or charter to procure some benefit for himself or for another person, contrary to the duty of the rights of others, it pertains to an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duties and the rights of others. Kasama sa De Jesus complaint ang aligasyon na ang totoong layunin ng pagbuo ng ICI ay para protektahan ang mga taong unang dulo ng korupsyon sa bansa. Kapansin-pansin nga naman na walang nangyaring pag-imbestiga ang ICI sa mga pangalang ikinanta ng taong kanilang tinutugis ngayon at napabalitang nasa Portugal at Sweden. Dagdag pa, bigla na lamang natapos umano ang layunin ng ICI pagkatapos umutang ang pangalan ng Pangulo na siya umano ang may utos ng lahat. Partikular na ang pag-deliver sa kanya ng mga quote-unquote basura. Hindi biro ang mga bilyones na laman ng mga maleta na kung tawagin nila ay basura. Ang mga basurang ito ay tugot pawis ng mga mamayang Pilipino na tapat na nagbabayad ng tuwing ng buong iwalang ang perang ito ay gagamitin para sa ikaumulan ng lahat. Ang basura po ito ay kayang-kayang magpagaan at magsalba ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga basura po ito ay kayang makapagpakain, makapagpaaral at makapagpa-hospital at makapagbigay ng maayos na mirahan sa bawat pamilyang mas nangangailangan.
Ngunit ang basurang ito sa kasamaang palad ay di umano ginamit para sa pangsariling interes ng ilang tao lamang at aral at makapagpa-ospital at makapagbigay ng maayos na tirahan sa bawat pamilyang mas nangangailangan. Ngunit ang basurang ito sa kasamaang palad ay di umano ginamit para sa pangsariling interes ng ilang tao lamang at kasama na diyan di umano ang ating Pangulo. Pangalawa, culpable violation of the Constitution. Binanggit na ito ni kagalang-galang na si Father Bernard sa kanyang komentary na the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Ang komentary na the culpable violation of the Constitution must be understood to mean willful and intentional violation of the Constitution and not violations committed unintentionally or involuntarily or in good faith or through an honest mistake of judgment. Kasama sa complaint ang aligasyon na nagkaroon ng Pangulo ng pag-bypass sa ating justice system ng kanyang hinayaang maipadala ang dating Pangulong Presidente sa ibang jurisdiksyon, partikular na sa International Criminal Court para doon litisin. Nangyari ito sa pamamagitan ng pagkilos ng PNP na alam nating lahat ay sumusunod at nasa ilalim ng direktiba ng ating Pangulo. Pangatlo, betrayal of public trust. Sa kasong Emilio Gonzalez, Office of the President, acting through the represented by Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. et al. Sinabi ng ating Korte Suprema na the Constitutional Commission eventually found it reasonably acceptable for the phrase betrayal of public trust to refer to acts which are just short of being criminal Drop off po, but Fort Ham 3. constitute gross faithlessness Send against na. public trust, tyrannical Thank you abuse po. of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. In other words, acts that should constitute betrayal of public trust as to warrant removal from office. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.